Isang mapagpalang araw po sa atin lahat and welcome po to our daily devotion. At ngayong araw po ay pagpapatuloy po natin ating series patungkol po sa harnessing the power of words. At ngayong araw po, ito na po yung huling araw po natin para po sa ating series po. Una po natin tinapik po na speak to inspire. Pangalawa po, speak with purpose. Pangatlo po, speak from pure heart. Pang-apat naman po, speak the truth in love. Panlima, speak with integrity. Pang-anim po, speak with kindness. At ang huli po, speak by the Spirit. So tayo naman po dumako po para po sa ating scripture po sa araw na ito. Ito po yung matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 2 verse 13. At ito po sabi sa English, "This is what we speak, not in words count as by human wisdom, but in words taught by the Spirit, explaining spiritual realities with spiritual words." At ito naman po ang sabi po sa Tagalog po, "Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipapaliwanag namin ay mga katotohanan spiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu." So, yun po yung ating Bible verse po para sa araw na ito. Ngayon po tayo po dumako po sa ating katuruan po. Una, the Spirit speaks to us. So, habang tayo po nun is makasalanan pa po, binigay po ng Panginoong Diyos po ang kanya nag-iisang anak po, yung bugtong anak niya po, para po tayo po is malinis po sa ating mga kasalanan. So, yung ginawa po yun ng ating Panginoong Diyos po is pinagkaloob niya rin po yung kung saan ang ating Panginoon Diyos po is umakyat po sa langit na nabuhay po siya ng patong araw at yung Spirit po is naiwan po sa ating katawan or sa ating mga tao po or sa kanyang mga anak po. So, ang Spirit po palagi ay siyang kumakausap po sa atin. Ito po yung kinakausap niya po tayo kung paano po tayo kikilos po sa isang bagay or paano po ba tayo gagawa ng action po sa mga problema po natin. So, yung Spirito din po, yung siya una po nating siya yung una pong umaalalay po sa atin kapag may problema tayo, kasi ang Spirit po is nasa atin loob po. So, ang Spirit po ang siyang siyang naglalayon po patungo po sa ating Panginoon Diyos po, hindi po patungo po sa kasalanan. So yung Spirit po ang siyang nag-guide po sa atin patungo po through Jesus Christ, kasi yung Spirit na po yun is yun na rin po yung po ng ating Panginoon Diyos. So binigay niya po yun po para po sa atin upang mas makilala pa po natin yung ating Panginoong Diyos, so by the Spirit po. So pangalawang katuruan naman po, the Spirit speak through us. So kapag yung so dito naman po, the Spirit speak through us po. So yung ang Espiritu naman po ang siyang kumakausap po patungo po through us po. So kapag kinakausap po tayo ng ating Espiritu patungkol po sa mga bagay-bagay po, lalo na po sa ating Panginoon Diyos, ay ini-enlightenment po tayo ng Espiritu po kung ano po ba dapat yung gagawin po natin. Yun, kung ano po yung gagawin natin, kung paano po tayo mag-a-act po sa ating Panginoon Diyos po, yung Spirit. So yung Spirit po yung nag-guide po sa ating patungo po sa ating Panginoon Diyos. So pangatlong katuruan naman po, the Spirit empowers our word. So yung Espiritu din po is siya po nagpapatibay po sa lahat po ng mga salitang binabanggit po natin, lalo na po kapag ito po is makatotohanan or patungkol po sa ating Panginoong Diyos. Yun po sa ating Panginoon Diyos, kasi siya, ang Spirit po ang siyang unang nagsasabi po sa atin kung ano po ba dapat yung tama po nating sabihin or yung tama po ba nating gawin, kung ito po ba is mabuti or masama. So yung Spirit po ang siyang nag-guide po sa atin patungo po sa tama po. So sa application naman po, una, receive words from the Spirit. So tumanggap lang po tayo ng salita po nanggaling po sa ating spirit or nanggaling po sa ating loob. Kasi alam naman po natin ang ating Spirit po, siya po ang mag-guide po sa atin sa tama po. So pangalawang application po, speak